Good morning guys. Ganito ang trabaho ko kapag walang pasok. Araw ng Sabado at Linggo. Tumatambay ako rito. Nakatingin doon. Habang nagkakape. Pakita ko nga pala sa inyo yung mulberry ko na sabay-sabay kong kinalbo o pruning. Kasi gusto kong sabay-sabay silang matikman yung mga bunga para ma-compare ko. So, ito yung mga mulberry ko. Ayan, 4 na variety. Ayan, may mga bunga na, oh, sabay-sabay. Matitikman ko sila ng sabay-sabay. So, simulan natin dito sa... Ito ay Red Himalayan. Ayan, tingnan nyo yung bunga. Oh. Masarap ito. Matamis. Kapag medyo pumula na yung kulay niya, pwede na. Pwede nang kainin. Tapos pansinin nyo yung dahon niya. Oh. Ito kasi ay patubo pa lang, kaya medyo hindi ganun kalaki. Pero kapag ano siya, yung hindi pa namumunga, malalaki yung dahon nito, mas malaki pa rito sa kamay ko. So masarap itong variety nito. Meron pang isang variety nito, yung ganito rin pahaba, White Himalayan naman ang tawag nila. So meron ako ritong isa pa na Illinois. Yan, Illinois ito. Masarap din to. Medyo malaki rin yung bunga nito. Ito ay nabili ko sa Shopee online. At legit naman. Nabura lang yung ano niya, yung meron akong tag dito, name tag. Nabura. So pangalawang ano na to, pamumunga. So tingnan natin kung lalaki pa itong mga bunga, kasi napansin ko sa mulberry sa simula maliliit yung bunga nila, pero habang tumatagal kapag sa susunod na batch ng pamumunga medyo lumalaki. Ito ay nakatanim lang sa maliit na paso. Ito, ayan, oh. Medyo mababa lang itong Illinois kasi nga maliit yung paso niya. So meron ako ritong house turkey mulberry. Yan. Ito pangalawang pamumunga to. Yung unang pamumunga niya, konti lang ang naging bunga. At hindi ko ganong natikman kasi inuunahan ako ng ibon. So ito, excited ako rito sa ano na to, sa house turkey. House turkey to. Ayan. Nabili ko to kay Sir Lawrence Lucas. Meron siyang pinupost sa Facebook. Excited ako kasi nakikita ko sa mga post nila na mahaba itong variety na to, itong house turkey, at matamis. Almost kasing haba ang bunga nito ng lighter. Yan. Ito naman yung dahon niya, oh. Yung dahon ng house turkey. Ito tayo, house turkey. Ito yung dahon nya. Ito yung dahon ng Illinois. Halos halos wala naman pagkakaiba, pero ito mas prominent yung ano nya, yung ugat-ugat ng dahon. Tapos medyo magaspang nito. Medyo magaspang yung ilalim kasi makinis, medyo ano rin, magaspang din pero hindi kagaya nito. Tapos ito naman yung ano ko, yung Australian mulberry. Yan, bigay naman to sa akin ni Sir Vince Gobia. Subukon na to, medyo marami rin tong mamunga at matamis. Ayun nga, di ba, nabanggit ko, no, na habang tumatagal
lumalaki yung bunga niya. Ito kasi ay kung di ako nagkakamali, pang-apat na beses niya nang mamunga. So medyo malaki siya ngayon. Actually, no, malaki rin yung mga naging bunga nito at madami. So ito naman yung dahon ng Australian mulberry. Yun nga lang, kailangan lang kapag pahinog na to, unahan mo yung mga ibon kasi nasa rooftop ito. Nasa rooftop siya. Nilagay ko sa rooftop. Yan, nasa rooftop. Kailangan lang makipag-unahan sa ibon. Kasi maraming ibon dito kapag hapon o tanghali. So hindi naman mahirap itong alagaan, itong mga mulberry na to, no. Kailangan lang araw-araw dinidiligan, lalong-lalo na sa case ko na nakatanim sa maliit na paso at nakapwesto sa rooftop kasi sobrang init dito. Kaya madaling matuyo, lalong-lalo na may mga bunga sila, matakaw sila sa tubig. So ang ginagawa ko rito na paraan sa pag-aalaga ay inaplayan ko sila ng organic fertilizer. Meron akong swamp dyan batawag doon, yung mga kitchen waste na binabad ko doon sa drum. Ayan, may mga drum ako. Binabad ko. Lagyan ko ng tubig. Swamp fertilizer yata ang tawag nila dyan. Yun yung dinidilig ko rito. Tapos, ngayong may bunga na sila, in-applyan ko rin ng synthetic fertilizer, yung tinatawag na 0060 potassium kasi yon, kailangan nila yan. Hindi kasi kakayanin kung organic lang. May ginawa rin akong binabad na mga balat ng saging. Pero kasi kapag organic, medyo matagal ang effect. Ang mga synthetic kasi mabilis yung kanyang epekto sa halaman. So alalay lang sa paglalagay ng mga synthetic o yung chemical na fertilizer, kasi nga pag napadamin masusunog yung ating mga tanim. Tapos kapag lagi tayong naglalagay ng synthetic o yung mga chemical, nagiging acidic yung lupa. O nagkakaroon din ng epekto sa mga tanim natin. So ako ay ang paraan ko ito sa mga tanim ko na yan, combination ng organic tsaka chemical o yung synthetic fertilizer. Pero mas lamang yung pag-a-apply ko ng organic, mas mura kasi. Pero kung gusto kong mabilis yung effect sa halaman, ay gumagamit ako ng synthetic. Ayan, kagaya niyan, ito, kagaya nito, itong may mga bunga na yan, ga-apply ako ng dyan, ng 0060. Ito pa, basta may mga bunga, kailangan kasi nila yan, medyo matagal kasi umepekto yung organic. Yan, ito. So naglalagay ako ng mga dyan, ng mga ito pa, grapes. Naglalagay ako ng mga 0060. Yan, kahit sa mga bayabas na yan, basta lahat yan yung mga namumunga, lalo na tong kalamansi. Ito, kalamansi, natakaw sa fertilizer daw yan. So kaya lumaki sila ng ganyan, combination ng organic at synthetic. So i-update ko kayo kapag sabay-sabay na
na hinog na to, gagawan ko ng content kung ano ang pagkakaiba ng lasa nito, no. Pero sigurado ako halos, lalong lalo na dito sa mga maliliit na to, halos hindi naman na naiiba ang lasa nito. Unlike dito, ito talaga medyo sa lahat ng variety na meron ako, ito yung pinaka matamis. Mas matamis to. Meron pang mas matamis daw dito, yung white Himalayan. So yun yung wala pa ako. So hanggang dito na lang. God bless.